Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. Muli sa awa tulong ng Diyos ay may panibago tayong pangangamusta sa inyo. Dahil ang sabi sa 5:37 ng Mateo, dapat magbatian tayong magkakapatid sa pananampalataya at sa ating mga kaibayos sa pananampalataya. Dahil pag hindi natin sila binate, hindi natin sila kinamusta, ay kalabisan po ang ating ginagawa na siyang direktang pagtatakwil sa ating Panginoong Kristo ayon sa 12:48 ng 1. Mga kapatid, mga kababayan, itong video na ito ay hindi pangkaraniwang video gaya ng ating mga nagawa. Ito ay tungkol sa mga nagbabanta sa ating buhay, sa araw-araw nating paghahayag ng katotohanan at pagbubulgar sa mga katiwalian. Sa mga sektang itinatag ng tao na never pananahanan ng Diyos na ginagamit ang Biblia upang pagkakitaan at gawing negosyo at gawing puhunan ang mga kapatid natin sa pananampalatayang kanilang inaakay para sa kanilang mga worship service upang gawing mga regular na miyembro. Sa nagdaang pagtatanggol natin sa simbahang Katoliko, almost 1.5 years, simula nung tayo makonverte upang matugunan ko at makabawi ako sa Diyos sa aking mga pagkukulang. Dahil po ako ay isang protestante at debatidor ng Members Church of God International, ay hindi maiiwasan na makatanggap tayo ng mga death threats o sari-saring mga pagbabanta sa ating buhay. Ang hamon ko sa inyo, mga nagbabanta sa akin, ay kung kayo may problema o kung ako'y nakakaabala sa inyo, labanan nyo ako sa isang maginoong debate. Bakit ayaw nyo bang lumaban ng aral sa aral? Mga takot ba kayo? Mga duwag ba kayo? May sinasabi sa inyo ang banal na kasulatan sa 21:8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag at manifestasyon ng hindi pagsampalataya sa Diyos, ang inyong destino'y sa dagat-dagatang apoy. Kaya hinahamon ko kayo, kayong mga nagbabanta sa aking buhay. Huwag niyong utusan ng inyong mga miyembro na ako'y patayin. Dahil almost every day, every time, every minute, nakaka-receive ako ng mga death threats. Huwag niyong utusan ng mga miyembro ninyo sa kasamaan. Lalabas dyan para kayong mga iskriba at pariseyo sa 23:15 ng Mateo na umaakay kayo ng mga tao at ginagawa ninyong makaiba yung anak ng impyerno. Lumaban kayo sa akin sa isang maginoong debate kung totoo ang pananampalatayang itinataguyod ninyo at para sa kaligtasan ng mga tao. Hindi ako takot. Sila ang natatakot sa akin. Kayo ang natatakot sa akin. Kaya hinahamon ko kayo. Hindi naman ako nangangagat. Hindi naman ako nanununtok. Hindi naman ako naninipa, nangahampas lang naman ako ng tunay na aral ng ating Panginoong Kristo at nagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo sa kaligtasan ng tanan na siyang tamang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo, pinahagi sa simbahan o sa pamagitan ng simbahan ayon sa 3:6 ng Efeso upang makasangkap tayo doon. Kaya, imbes na magbanta kayo sa akin, lumaban kayo sa akin ng isang maginoong debate. Kahit anong tema, dumayo kayo dito. Yayamang alam nyo naman ang address ng aking bahay. Alam nyo ang aking mga nilalakaran at sabi nyo, aabangan ninyo ako, lakad. Let's get it on. Gawin ninyo ng mas mabilis at hindi ako natatakot sa inyo. Dahil ano namang mapapala ninyo kung mapatay ninyo? Mapapatigil nyo ba ang pagdepensa sa simbahan? Mapapatigil nyo ba ang pagpapalaganap ng katotohanan? Hindi, sinasabi ko sa inyo. Yan ang hamon ko sa inyo. Kung balak ninyong kitilin, just go. Kung balak ninyo akong patayin, just go. Hindi ako natatakot sa inyo. At kahit balahibo ko sa kilikili, balahibo ko sa paa, at lahat ng balahibo ko sa katawan, hindi ako tatayuan sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Yayamang alam nyo ang address ko, yayamang alam nyo ang numero ko, pumunta kayo dito. At sinasabi ko sa inyo, pagkakapihin ko kayo, pagmemeryendahin ko kayo, ikakatikais ko pa kayo, pero kung ayaw nyo, magdebate tayo gaya ng hamon ko sa inyo. Lahat ng tema. Dahil yan naman ang ginagawa ng mga apostoles. Sasabihin nyo, simbahang apostolis kayo, o apostolikong simbahan kayo. Ba tayo nyo ugaliin yung dapat ugaliin sa tunay na simbahang apostoliko? At isa doon yung pakikipagbaka. Sa 2 Korinto 14-5, sasabihin nyo, sa Diyos kayo. Ba't ayaw nyo yung ginawa ng Diyos na kumpronta ng mali? Kundi bagkus dinadaan ninyo sa dahas, dinadaan ninyo sa manta, dinadaan ninyo sa death threat, dinadaan ninyo sa red tag, dinadaan ninyo sa personal. Ba't ayaw niyong lumaban ng aral sa aral? Na siyang kaparaanan upang makilala ang katotohanan at yung katotohanan na yun ang magpapalaya sa inyo ayon sa 7:17 ng 1. Sasabihin nyo, kayo ang tunay na sa Diyos?
kayo ang kay Kristo, batayin yung panindigan sa isang maginood debate. Ba't dinadaan ninyo sa asaran, dinadaan ninyo sa bantaan, at dinadaan ninyo sa pangingialam sa aking buhay personal? Ito lang ang sinasabi ko sa inyo, sa mga nagbabanta sa atin. Yayamang alam nyo ang address ko, alam nyo kung anong pinupuntahan ko, magkita tayo at sinasabi ko sa inyo, pagkakapihin ko kayo, pagmemeryendahin ko kayo, ikakatikais ko kayo para maligtas rin kayo sa awat tulong ng Diyos. Ano namang mapapala ninyo kung makitil nyo ang aking buhay? Ano namang mapapala ninyo kung ako'y inyo mapatay? May mapapala ba kayo? Hindi. Maititigil nyo ba't matupatumba nyo ba ang simbahan? Hindi. Because I am only a ordinary members of the church. I am not a priest. I am not a layman. Hindi ako katikista. Kundi ako lamang ay isang kabataang Katoliko na ginagawa ang aking tungkulin na dapat ugaliin sa tunay na simbahan na nasa Biblia, na siyang katungkulan ng tao sa 12:13 ng Ecclesiastes. Diba? Kaya hindi na uubra yan, yung inyong mga pagbabanta sa aking buhay. Hindi na uubra yan. Kahit patayin nyo ako, anong mapapala ninyo? Just go on, gawin ninyo. Magkita-kita tayo kung saan tayo dapat magkita. At sa mga naninira naman, na mga naka-fake account, na personal tayong inaatake, kilala ko na kayo, meron ng affidavit sa inyo, magkita-kita na lang tayo at huwag makiiyakan. Yan ang unang action kong gagawin sa inyo. At ang aking pagpapaalaala, mga kapatid, mga kababayan, pag ako'y namatay, tandaan ninyo pag ako'y namatay, ako'y kinitil. Dahil sa paghahayag ng katotohanan, naka-record na po ang lahat kung sino ang dapat masisi, anong organisasyon ang dapat masisi, at kung sino ang dapat pagpapanagutin para sa hustisya. Dahil sa Pilipinas, gayon na lamang kadali ang buhay ng tao. 10,000 lang, pwede ka nang makapatay. 20,000 lang ang buhay ng tao pag ito ay itinuro nila sa isang sindikato. At nung mga nakaraang araw, ay merong nakamotor rin na umaligid sa aming bahay, at ito ay nakita ng aking tiyuhin, alas 5, na hinahanap at tinatawag ang aking pangalan. Sa awa tulong ng Diyos ay hindi niya tayo pinabayaan. Pero ito ang sinasabi ko sa inyo, ang aking warning, pag ako'y kinitil, pag ako'y namatay, naka-ready ang video, isang organisasyon, isang address, isang tao, ang siyang may pakana ng lahat na ito, na impluwensyado ng demonyo, na siyang ama nila, sapagkat ito ay hindi makaturungan, hindi doktrinal, kundi nasang galing sa demonyo, ayon sa 8:44 ng 1. Pero, mga kapatid, mga kababayan, hanggat buhay ako, igugugol natin ang ating buhay gaya ng ating pinangako sa Diyos, sa pagtatanggol sa ating simbahan, sa pagpapakilala sa karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, at pakikipagbaka hanggang kamatayan, sapagkat yan ang pangako ko sa Kanya simula nung ako'y magbalik loob, gaya ni Apostol Pablo, sa tunay na iglesia ni Kristo, tunay na iglesia ng Diyos, na ayon sa katisismo ng simbahan, yan ang simbahang Katoliko. Salamat sa Diyos, mga kapatid.